FKN Motorcycle Philippines, isang lifestyle brand na meron tayo dito sa Pilipinas. Nag-o-offer nga sila ng iba't ibang kategorya ng motorsiklo na magmula sa scooter, classic bike, sports bike na truck ready, meron din silang 400cc na maxi scooter at naked sports bike. Pero ngayon mga brothers, ang re-reviewin natin ay isa sa mga paborito kong model bikes ng FKM. Walang iba mga brad kundi ang Labi 150 na isang modern classic Italian style e-scooter. So mga brad, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Ang scooter na ito para sa mga chill rider na katulad ko, na tamang cruising lang ang gusto na takbuhan sa daan. At syempre pa, pag ito ang gamit mo, talaga namang head turner ka sa kalsada dahil sa kakaiba o modern classic ang kanyang disenyo na bibihira lang natin makita sa daanan, no? At ang maganda pa rito mga brothers, pagdating sa kanyang bike fitting, ino-offer nitong scooter na ito na si Labi 150 is upright riding position po. Nakakapagbigay po ito ng komportableng riding position habang gamit natin ito sa daanan. Pagdating sa kanyang seat height mga brad, tumataas ito ng 800mm habang may ground clearance naman ito na 155mm. Sa katulad kong 5'4", hindi naman ako hirap i-manage ang scooter na ito. Nakatingkayad ako pero konti lang naman. Siguro sa mga katulad ko dyan na 5'3", 5'4", o 5'5" pataas, hindi po kayo mahihirapang i-manage ang motorsiklong ito. Pagdating naman sa kanyang bigat, meron siyang total weight na 108 kg, no? Kasama na po dyan ang full tank at langis ng motorsiklo. At syempre mag-aang ang motor na ito kung isusumahin natin sa pagiging 150cc scooter, no? Sa makina niya mga brad, meron itong 150cc single cylinder, dalawa yung kanyang valves. Of course, naka-air cooled dito dahil mababa lang naman yung kanyang compression ratio. Meron itong 9.2 horsepower pagdating sa dulo at kaya naman umarangkada ng 10.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Fuel injected na rin ito kaya kahit papano makakatipid tayo sa gasolina at hindi tayo mabibitin sa performance. Nung na long ride ko nga ito dyan sa Bataan, umabot ako dito ng around 38 to 40 kilometers per liter na depende po yan sa takbuhan. Ako kasi nang minaneo ko ito, ako lang mag-isa. Siguro tataas ang aking consumption kung meron akong angkas at mga dalahin. At ito yung ating arangkada check mga brad. Alright mga brothers, check natin ng malapitan itong Labi 150 ng FKM para makita natin yung kanyang build quality na ginawa rito ng FKM. So itong nire-review natin is gloss red finish. Bali, 4 na kulay yan. Gloss ang lahat ng kulay. So meron siyang black, gray, at saka white, and then itong parang Ferrari red na nasa harapan natin, no? Very imposing yung kanyang kulay or shocking, kaya nang pinatatakbo ko to sa kalye, agaw pansin siya talaga, no? So ang ganda rito ng design ng FKM sa pagiging modern classic scooter nitong Labi. Gustong gusto ko talaga yung ginawa nila rito chrome design, no? Magmula rito sa side fairing niya, nakala mo parang pakpak, no? And of course, pagdating dito sa harap, ang ganda ng kanyang side mirror, no? Para sa akin, ang una kong tingin dito yung lalagyanan ng sabon, yung sabonera. Pero kasi nakakulay siya sa mismong body ng scooter. And then meron din siyang chrome style dito na nagbibigay ng premium and classy design, oh. So meron tayo rito ng halogen lamp mga brothers. Ayan.
And then, yung park light natin, pinalitan ko yan ng LED para pakita sa inyo na optional pwede nyong upgrade. And also itong headlight. So, nilagyan na natin siya ng sticker ng DGR, no, for more classic look tignan. So, meron tayo rito yung standard na levers. Okay to. Pasado sa akin. No, and then meron tayong premium badge dito ng logo ng FKM. And then meron tayong LED turn lights. 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs yan, no? Syempre left and right. At eto, hindi lang siya basta design, no, na chrome grills, no. Butas po yan, papasok yan sa loob mga brad. So yung hangin niyan padiretso sa loob hanggang sa makina ng motorsiklo. So meron tayo ritong fender na fairings, no? Tingnan natin, oh, 'di ba? Na-reflect siya. Telescopic fork dito sa harapan, and we have a disc brake dito mga brothers. Maliit lang yung disc rotor natin. At ang caliper natin dito is 2-piston pat yan, no? Ang gusto ko pa rito, nilagyan ng combination braking system ng FKM na features para sa magandang braking performance ng ating preno. At yung mags, no? Para siyang flower type. Oh, makikita nyo, nandito yung pinaka parang petals nyo, oh. Diba? At meron tayong tire size dito na 110 by 70 na tubeless na goma. At napansin ko lang ewan ko lang kung napansin nyo rin mga brothers, naka dual sports po ang gulong nitong Labi 150, which is hindi natin typical nakikita sa isang mga modern classic scooter. Pero itong sa FKM, ginawa nilang dual sports. Kung sakaling makadaan ka sa mga rough road, syempre kaya pa rin na pumalag nitong scooter na ito. Malinis ang ating underneath dito sa harapan. So madaling sprayan at linisin. Alright? So punta tayo sa kanyang handlebar mga brothers on the wheels. Alright? So pagka nandito ang kanyang starting or ignition, no? So ito yung susi. And then meron niyang parang window dito o bukasan. Then susuksok niyo yung mismong susi dito sa pihitan. Then ipe-press nyo lang po ng kanan, no? Pag pakaliwa, mag-open naman yung kanyang seats. Alright, so buksan muna natin para makita nyo yung kanyang meter panel. So ganyan yung itsura. Combination ito mga brothers ng analog and digital. Alright, so meron tayo rito analog na RPM up to 12,000. Of course, we have fuel meter dito, kilometer o odomo, and then may switch yan sa ilalim. Mamaya pakita ko sa inyo para kung gusto nyo ilipat ng trip, no? Speed meter at maganda rito meron siyang orasan. Okay, so ang ating indicators left or right, magkahiwalay, gusto ko yan. And then yung ating high beam indicator, and then engine check. So ngayon nakailaw yan kasi nakapatay pa yung makina, so mamamatay yan pagka inon natin, no? Okay, so meron tayo rito quality handle grips. Ito yung gusto ko rito, hindi tinipid ng FKM. So meron tayong classic banana type na handle grip dito. Yan, para kasing style saging. Kung tawagin nila banana type, no, technical terms. And then meron tayong bakal na M-bar. Gusto ko to, may design siya, no? And then sa kanan, naglagay tayo rito ng throttle support para hindi tayo mangawit pagka ni-long ride natin yung motor, no? So same din naman yung approach dito, saka yung brake lever, sabi ko nga kanina. At ito yung kanyang side mirror mga brothers. Ayan. Standard naman niya, papalayo yung kanyang lente. So kahit hindi na kayo magpalit, so maganda yung ano niya. Tapos chrome style na yan. Alright, so meron tayong busina. Check natin. Pwede na, pero kung nahihinaan kayo, pwede nyo rin yan na papalitan ng mga compact horn or mga dual horn, depende sa inyo yan. Left and right nya may kasamang hazard switch, no? So ile-left and right nyo lang yan. Ayan, mag-hazard na siya ng lights, no? And then o kaya right and left naman, basta ni-left and right nyo, nilipat-lipat nyo na mabilis. Ayan, mag-hazard switch, mag-hazard light na yan. And then ang ating low beam, high beam, flasher wala siya. And then sa kanan nandito ang ating on and off ng ilaw. No, pag nilagay nyo sa gitna, park light, and then yung headlight nya. At ang ating electronic is starting. So nandito yung ating susian. No, sabi ko nga kanina, pag nilipat nyo sa kaliwa, magbubukas naman yung upuan. So ganun lang ka-basic. Tapos pag nilipat nyo pa sa pinakadulo sa kaliwa, sa left side, pwede nyo na i-lock yung manibela. So meron tayo rito ang retractable hook. Ayan. Alright, and then buksan natin yung compartment para makita nyo. Ayan. Okay, so check natin ito. Right, so pwede tayo, ito yung alagay ko dito, nyo lalagay yung cellphones kasi nandito yung kanyang USB
charging port. Yan. And then itong button dito, gusto nyong baguhin dito yung clock, and also kung gusto nyong ilipat ng odo or trip meter. Yan yung sinasabi ko kanina. Okay? And then may lagayan tayo rito ng ating siguro basahan. Pwede kayo makapaglagay. May barya pa nga. Hindi ko lang makuha. Oh. At nandito yung ating chassis number. Ito yung papel ng motor. Yan. Pwede nyo ilagay yan dyan. Then nalalak siya. No, tapos meron tayo dito o nandito na mismo yung kanyang fuel tank, no? Nasa 6 liters ata ito. Hindi ako nagkakamali mga brothers. At ang gusto ko dito, meron tayong maganda na floorboard, no? Malapad, no? Ito ano to rubberized to. So maganda rito, pwedeng tanggalin kung gusto niyo i-vacuumin, linis-linisin. Okay, at saka marami ako nalalagay dito, no? Pwedeng kahon. May sabitan kasi siya. Alright, and then meron tayong air ventilation dito papuntang makina. Isa pa sa mga nagustuhan ko rito sa ginawa ng FKM mga brothers, itong quality upholstery nila rito. Parang pang auto na yung seats cover. Ito yung gusto kong texture ng upholstery. And then meron tayong diamond stitch style dito pagdating sa kanyang driver seats, and then plain design naman dito sa pillion section. So meron tayo ritong solid na grab bar, no? Ang comment ko lang dito, sana ginawa ng chrome ng FKM para sumunod dito sa kanyang mga grills, no? Pero again, okay naman. At meron tayong around na 15 liters dito na U-box capacity. Okay, so kakasya dito mga brothers siguro open face na lang o half face, no? Pero meron naman tayong helmet hook, as long merong D-ring ang inyong helmet, pwede magsabit kayo dyan. Okay. Alright, dito sa likod mga brothers, makikita natin ang forma ng kanyang taillight. Guhit lang yan mga brothers. Yan. So pagka nag-brake kayo, mag-high beam itong kabilaan niya. So mas kitang kita, no? Dinikita lang natin ng Sorg Moto para at least nakikita tayo ng mga followers natin. Ang turn lights natin dito, syempre internal yan, no? Para hindi masagwa. LED na rin yung mga brothers. Meron tayong LED plate lights dito, and also reflector dito sa likod at sa both side ng motorsiklo. Maiksi lang naman yung ating rear fender dito. And ako, advice ko sa inyo, kung owner na kayo nito o bibili pa lang kayo, bilan nyo na siya ng plate holder o plate cover para po protective yung ating plaka dito, no? So ang kagandahan pa rito mga brad, naka disc brake yung likod ng Labi 150, no? Combination na siya, tapos naka disc brake pa. Ang ganda ng design, nasa mismong gitna, no? Alright, so ang tire size natin dito is meron tayong 120 by 70 at 12 inches na wheel mags, no? Tubeless na rin ito. Naka dual sports, malinis ang ating panggilid dito sa Labi 150. Wala na po siyang kickstart mga brother. And then dito sa right side, nandito ang kanyang straight muffler. Ito solid to, napakatahimik. Mamaya check natin. Then meron tayo ritong chrome style na muffler cover o heat cover. O ayan, no? And then gusto ko yung ginawa rito ng FKM, yung sa kanilang emblem ng Labi. O, di ba? Cool na cool yung dating, di ba? At munti ko nga pala malimutan mga brothers, naka single shock tayo dito sa likod, and good thing naka adjustable yan. Pwede nyo pa-adjust yung play, depende po sa bigat o kinakarga nyo sa motor na ito. Stop. Brake. Stop. Ang scooter na ito ay magbibigay sa iyo ng ngiti sa mga labi sa tuwing ipapasok mo siya sa mga kurbahan o sa mga likuan. Kasi naman mga brad, ang gaang niyang dalhin, no? Napaka-nimble niya pagka lumiliko na. Ang feels ko nga dito mga brothers, para lang ako nagmamaneho ng 110 to 125cc na scooter despite sa kanyang body design, no? At isa pa mga brothers, maganda rin ang kanyang kapit ng gulong. Akala ko nga ng una baka madulas ito dahil naka dual sports, pero hindi pala. At isa pa sa advantage ng scooter na ito, kung sakaling madaan ka sa mga rough road o malupa na daanan, siguradong hindi ka niya iiwan dahil sa kanyang gulong na naka dual sports. Speaking of traffic mga brothers, mai-enjoy nyo rin siyang dalhin mga brad dahil makipot ang kanyang manibela. So it means madali mo siyang maipasok sa mga masisikip na sitwasyon at mga pasingit-singit na style dyan sa mga city ride na takbuhan.
kayang-kaya nitong si Labi 150. Alright, so overall performance, gustong gusto ko siya. Siguro isa lang ang nakikita kong downside nito, yung kanyang front suspension. May katagtagan siya mga brothers, at isa ito sa mga gusto ko ma-improve ng FKM kung sakali maglalabas sila ng version 2 nitong Labi 150 na isang modern classic scooter. Angkas review mga brothers para sa scooter na ito. Gustong gusto ko siyang upuan dahil malambot at malapad ang kanyang rear seats. Ang grab bar natin dito malaki na rin mga brothers, kaya hindi tayo hirap hawakan ito kung gagamitin natin ng kaliwang kamay or kanang kamay. At isa pa, kung mga short rider kayo, kung aangkas kayo rito sa Labi 150, aba masisiyahan kayo dahil abot na abot nyo po ang footrest nito na ditiklop. Above all, siguradong magugustuhan ito ng mga misis nyo o mga girlfriend nyo o kung sino pa naman ang gusto nyong iangkas sa motorsiklo nito, na siguradong magiging komportable ang kanyang riding experience kung magiging angkas siya dito. Ngayong taon mga brothers, may presyo ito na 86,900 pesos. Ngayon naman mga brad, kung gusto nyo itong kunin ng installment, pwede po yan at credit card, nag-a-accept na po ang mga FKM 3S Shop nationwide. Maaari nyo rin akong i-PM mga brad kung gusto nyo pong kumuha nito ng cash or terms, pwede ko po kayong i-assist. At syempre pa, nandyan pa rin ang previous ng FKM, yan nga ang SEC helmet at top box na worth 10,000 pesos. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang motor na ito. Yan nga ang Labi 150 ng FKM. At ano-ano pa ba ang gusto nyong pa-full review sa atin sa mga motor ng FKM, i-comment nyo na rin ang inyong suggestion. At kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Ako po si Art ng Short Moto. Maraming salamat, ride safe, and cheers! Every flavor, every tape, gonna take it. Okay.